Hiningi ng Golden Cup ang kamay ni Kim at tinanong nito kung hindi ba ito sasama sa kanya. Nagdalawang isip sumagot ang ating bida pero sinabi na rin nito na hindi siya sasama kay Sylvia dahil doon na muna siya sa tabi ng Silver Lily. Tumingin naman sa kanya ng masama ang babae at sinabi na hindi nito inaasahan ang sagot ng kanyang butler. Dahil sa galit ng kanyang amo ay pataas ng pataas ang immersion ni Kim pero tiniis niya ito at yumuko na lang at nanghingi ng tawad kay Sylvia at sinabing meron pa kasi siyang kailangang gawin doon. Parang nagpapalusot lang daw ang ating bida at sinabi ng Golden Cup na baka naman nahuhumaling na siya kay Raviel. Hindi naman nakasagot doon si Kim at nakayuko lang dahil pilit pa rin niyang kinokontrol ang kanyang immersion. Nagsalita naman na ang Silver Lily at sinabi nito sa Golden Cup na hindi nasasama sa kanya ang kanyang butler kaya makakaalis na siya. Hindi naman iyon nagustuhan ni Sylvia kaya nilambing nito ang prince sa harap ni Raviel at sabay na ring umalis. Makalipas ang ilang sandali ay wala na ang mga nanggugulo doon at sinabi ng Silver Lily sa ating bida na buti na lang ay natiis niya ang immersion kanina at pwede na daw siyang pumasok para magpahinga. Tinanong naman ni Kim kung paano naman si Raviel at sinabi nito na pagmamasdan daw muna niya ang mga bulaklak at gusto lang niyang mapag-isa kaya pinaalis na niya ang lahat ng nandoon. Bigla namang sumulpot doon ang Sword Emperor at sinabi na malungkot daw ang Silver Lily kaya ito na ang pagkakataon ng ating bida para makascore ng points. Nilapitan na ni Kim si Raviel at tinanong nito kung hindi ba siya pagod at kung ayaw pa ba niyang magpahinga. Sinabi ng babae na kahit ayaw niyang aminin ay pagod na siya at gusto na talaga niyang magpahinga. Alam ng ating bida na ang tinutukoy ni Raviel ay ang mundong ito at sinabi nito sa kanya na hindi na siya nag-iisa ngayon. Kasama na daw niya ngayon ang ating bida at mas magaan daw sa pakiramdam pag merong isang tao na nakakaintindi sa'yo. Sinabi naman sa kanya ng Silver Lily na hindi sila uubrang magsama dahil paulit-ulit lang ang 10 araw ng kanyang buhay at bumabalik naman ang ating bida ng isang araw bago siya mamatay. Gumuhit ng 2 linya si Raviel sa lapag at sinabing kahit parehas silang bumabalik sa nakaraan ay magkaiba pa rin ito dahil merong mauuna sa kanila. Para daw silang 2 diretsong linya na hindi magtutugma dahil pag bumalik daw si Kim ay nasa kanya pa rin ang kanyang memorya pero nakakalimutan ng Silver Lily ang sa kanya. Posible daw na magkaintindihan silang dalawa pero imposible silang magsama ng matagal. Ang ginawa daw na pag-amin ng pag-ibig ng ating bida at ang kagustuhan nitong makasama habang buhay si Raviel ay napakasarap pakinggan pero kahit anong gawin nila ay hindi ito mangyayari. Tinanong naman ng ating bida sa Silver Lily na paano kung ito ay posible. Lagi daw niyang tinutupad ang kanyang mga pangako at hindi lang niya sinabing gagawin niya ang lahat para lang matuwa ang Silver Lily dahil hindi niya ugali ang nagpapaasa ng mga tao. Seryoso nitong tinanong si Raviel kung paano nga kung matulungan niya ang babae na makatakas sa 10 araw niyang sumpa. Hindi naman ito sinagot ng babae at sinabi lang na hindi naman daw siya nanghihingi ng tulong. Alam naman ito ng ating bida at sinabing ginagawa lang naman niya ito dahil sa pagmamahal niya para sa Silver Lily. Wala naman nang nagawa ang babae at tinanong na lang nito kung ano ang gusto nitong mangyari. Sinabi ni Kim na gusto daw niyang sulitin ang mga natitirang araw ng mundong iyon kasama si Raviel at mas okay daw kung gumawa pa ng paraan ang babae para palalimin lalo ang pagmamahal sa kanya ng ating bida. Tinanong naman ng Silver Lily kung paano naman niya iyon gagawin at alam naman daw niya kung paano dahil kahit sa paghawak lang ng kanyang kamay ay tumitibok na ng sobra ang kanyang puso. Pumayag naman na sa gusto ng ating bida ang Silver Lily dahil siya rin naman daw ang nagsabi na tuturuan niya ito ng love. Ang motto daw niya ay maging walang kwenta sa mga taong walang kwenta at grabe daw ang ginawa sa kanya ng prince ngayong araw kaya hindi naman daw siguro masama kung babawi siya. Tinanong naman ng ating bida kung ang ibig ba niyang sabihin ay susukwan na niya ang prince pero sinabi ni Raviel na hindi uobra iyon dahil sa kanyang curse. Pero, hindi daw ibig sabihin noon ay wala na lang siyang gagawin kaya simula ngayon ay makikipagrelasyon na din siya sa ating bida. Naintindihan naman agad ni Kim na gusto lang ng Silver Lily na magkunwari na merong relasyon para gumanti sa Golden Cup at sa Prince. Napansin naman ni Raviel ang mukha ng ating bida at habang nakayakap ay tinanong nito kung hindi ba niya ito gusto. Binuhat naman ng ating bida ang babae at sinabi ng malambing ang kanyang pangalan at sinabing ayos lang ito sa kanya. Ang una daw na lesson na tinuro ni Raviel sa kanya ay nag-uumpisa ang pag-ibig sa walang kwentang tao. Hinalikan nito si Kim at sinabi na hayaan daw niya na siya ang maging una nitong walang kwentang tao.
Pagkaputok pa lang ng araw ay makikita na natin ang ating bida na nag-aayos sa harap ng salamin at naghahanda na para pagsilbihan ang Silver Lily. Inisip nito na in love na talaga siya kay Raviel dahil sinabi lang nito ang buo niyang pangalan ay tumaas na agad ang kanyang immersion. Binuksan naman niya ang sarili niyang character window at buti naman daw ay Kim Gong-ja pa rin ang nakasulat doon na pangalan. Napaisip ito na hindi pa rin siya nilalamon ng immersion kagaya ng Inquisitor at kailangan niyang magawa ang plano niya kahit na anong mangyari. Lumingon naman siya sa Sword Emperor at sinabi na meron daw siyang hihinging pabor para hindi siya lamunin ng kanyang karakter. Posible daw na hindi na niya marinig ang Emperor at hindi na magamit ang kanyang mga skill pag naabot niya ang buong immersion kaya ang limit lang niya ay 99%. Kung sa tingin daw ng Emperor ay lalagpas na ang bida ng 99 ay gawin daw niya ang lahat ng kanyang makakaya para pigilan ito. Sinabi naman nito na masyadong nag-aalala ang ating bida dahil kailangan lang naman daw niyang alalayan ang kanyang immersion at wala nang magiging problema. Proud naman itong sinabi na iyon daw ang kanilang problema dahil ang plano talaga niya ay pataasin ito hanggang sa makakaya niya. Tinanong naman siya ng Sword Emperor kung ano ang kanyang plano dahil makukulong daw siya sa mundong iyon ng habang buhay nang wala sa sarili niyang pag-iisip pag umabot siya ng 100%. Sinabi lang nito wala daw dapat makaalam nito maliban sa kanya dahil ang plano niya ay pagsamantalahan ang kahinaan ng tower. Bago umalis ay binola pa nito ang Sword Emperor at sinabing nagtitiwala daw siya na tutulungan siya ng napakalakas na swordsman sa buong mundo. Makalipas ang ilang sandali ay nasa kwarto na ng Silver Lily ang ating bida at pinagsasabihan nito ang babae dahil masyado daw niyang pinipuwersa ang kanyang katawan. Hindi na naman siya pumasok ngayon dahil ginagawa niya ang mga trabaho na dapat para sa prince sa umaga at nakikipaglaban pa sa mga monsters sa gabi. Hindi naman daw kailangan mag-alala ni Kim dahil ginagawa na daw niya iyon bago pa siya magkaroon ng curse. Napaubo naman si Raviel dahil sa kakapaliwanag at binigyan naman siya agad ni Kim ng mainit na tsaa. Tinanong ng Silver Lily kung paano niya nalaman ang gusto niyang timpla at sinabi ng ating bida na nabasa niya ito sa inabot niyang strategy guide. Akala daw ba ni Raviel ay alam ni Kim na ayaw niya sa mga lalaking gumagamit ng guide at sinabi naman ng bida na hindi daw iyon kabilang dahil siya mismo ang nagbigay nito sa kanya. Napangiti na lang doon ang Silver Lily at tinanong na din kung ano na ang gagawin nilang plano. Kahit masaya daw sila ngayon ay hindi pa rin maiiba ang mangyayari na makakalimutan siya ng babae pagkabalik nito ng 10 araw. Bigla namang sinabi sa kanina ng ating bida na halata daw nito na hindi pa pinapaubaya ni Raviel ang kanyang buhay sa kahit na kaninong tao maliban sa sarili niya. Kahit peke ang kanilang relasyon ay ang pinili daw niyang lalaki ay hindi lang basta-basta kaya sinabi nito na subukan niyang magtiwala kay Kim kahit ngayon lang. Dadating din kasi sa buhay ng isang tao na kailangan nilang umasa sa iba at iyon daw ang kailangang gawin ng Silver Lily ngayon. Paulit-ulit niyang tiniis mag-isa ang nangyayari sa mundong iyon kaya ang kailangan muna niyang gawin sa ngayon ay magpahinga. Pinaalala naman sa kanya ni Raviel na peke lang ang kanilang relasyon pero sinabi sa kanya ni Kim na totoo daw ito para sa kanya. Gaya daw ng sinabi nito sa kanya dati ay hindi siya titigil hanggang sa magustuhan siya ng babae at tiwala na mamahalin din daw siya nito balang araw. Natapos na ang araw at aalis na sana ang Silver Lily para labanan ang kanyang mga nightmare pero pinigilan siya ng ating bida. Siya na daw ang bahala sa mga iyon at makikita natin na mabilis lang niya itong tinalo. Pagdating ng araw ay kinuha niya ang mga gawain ng Silver Lily at sinabing hindi din niya ito pwedeng gawin ngayon. Malapit na daw matapos ang mundong iyon at wala na daw masasama pang mangyayari dito kaya hayaan na muna niya ang Empire. Pagkadating ng tanghali ay pumunta naman sila sa park at tinignan lang ang magagandang tanawin. Tinanong naman ni Raviel kung ayos lang ba talaga na wala siyang ginagawa at sinabi ni Kim na hindi niya kailangan mag-alala dahil siya na ang bahala. Nung malapit ng maggabi ay sumakay naman sila sa maliit na bangka at tinignan lang sa malayo ang Empire. Iyon na pala ang pang-10 araw nila sa mundong iyon at makikita natin na binalot na ng pula ang buong kalangitan. Sinabi ni Raviel kay Kim na hindi siya mapakali sa tuwing kasama niya ang lalaki at ayos lang ba talaga na pagtiwalaan niya ito. Sinabi naman ng ating bida na tama ang sinabi ng Silver Lily na para silang dalawang linya na hindi magsasalubong dahil pag naunang namatay ang babae ay makakalimutan na nito ng tuluyan si Kim at hindi na sila magkakasama pa kahit kailan. Pero, meron daw siyang naisip na paraan para hindi mangyari iyon at kailangan niyang balutin ng kanyan ora ang kanilang mga utak at pasabugin ito ng sabay.
Iyon lang daw ang naisip niyang paraan para malabanan ang kanilang kapalaran. Hinawakan niya ang kamay ni Raviel at tinanong kung papayag pa siya na mamatay kasama ang King of Death. Sinabi nito na hindi kailangan mag-alala ng Silver Lily dahil wala daw siyang mararamdaman dito na kahit ano. Sinabi naman ni Raviel na hindi siya natatakot dati pag malapit na siyang bumalik sa nakaraan dahil mauulit lang naman ang lahat ng nangyari. Hindi siya mapakali ngayon dahil hindi daw niya gusto na mawala ang ating bida at bumalik na lang nang wala nang naaalala. Sinabi naman ni Kim na hindi nito kailangan matakot dahil hindi daw niya iyon hahayaang mangyari. Habang naghihintay ng sagot ang ating bida ay makikita natin na lumabas na ang lahat ng mga monsters at nagumpisa na itong sirain ang kanilang mundo. Sinabi ni Raviel na hindi niya papayagan ang pagkakamali dahil pag nauna o nahuli siya ng kahit kalahating segundo ay hinding-hindi niya mapapatawad ang ating bida. Kailangan daw niyang akuin ang responsibilidad dahil nagtiwala na naman sa ibang tao ang Silver Lily. Naintindihan naman na ito ng ating bida at ginamit na ang 9th form ng demonic heavenly god art na Sword of Self-Death at sabay nang pinasabog ang kanyang aura. Dahan-dahan ng damilat ang mga mata ni Kim at narinig niya ang isang babae na sinasabing nagising na din siya sa wakas. Hindi daw siya makapaniwala sa kanyang butler dahil ngayon lang ito nagising. Kinabahan naman ang ating bida at inisip kung gumana ba ang kanyang ginawa at kung nasa Silver Lily pa ba ang kanilang mga alaala. Meron daw siyang kasalanan sa kanyang amo dahil pinanggako daw niya na sabay silang babalik pero 9 na araw na daw ang nakalipas mula nung bumalik sila sa nakaraan. Bigla naman napatakbo si Kim sa Silver Lily at niyakap niya ito ng mahigpit at nanghingi ng tawad. Pinatawad naman ito agad ng babae at sinabi na okay na daw siya ngayon dahil gising na din ang ating bida sa wakas. Nagising seryoso naman bigla si Kim at sinabi na meron pa daw siyang hihinhing pabor kay Raviel. Gusto daw niyang paulit-ulit gawin iyon hanggang sa dumating sila sa unang araw ng kanilang pagkikita. Niloko naman nito si Kim at sinabing ang gusto pala nitong mangyari ay patayin pa siya ng 10 beses. Nilapit naman niya ang kanyang mukha sa babae at sinabi na wala naman daw silang naramdamang sakit kaya oras lang ang kanilang isasakripisyo. Wala nang nagawa doon si Raviel kaya pumayag na rin at nagpaalam na ang ating bida kung pwede ba nitong halikan ang babae. Pagkadampi ng kanilang mga labi ay sabay na ring ginawa ni Kim ang kanyang teknik at sabay na silang namatay. Paulit-ulit nila itong tiniis at ginawa hanggang sa umabot na sila sa unang araw na dumating ang King of Death at Inquisitor sa mundong iyon. Pagkadating doon ay nagkatinginan agad ang dalawa at dahan-daang lumapit sa isa't isa. Hindi makapaniwala ang lahat ng mga tao doon dahil bigla na lang naghalikan ang Silver Lily at ang butler ng Golden Cup. Dahil sa reaksyon ng mga ito ay unti-unti pang tumataas ang immersion ng ating bida. Lumapit naman agad ang prince kay Raviel at tinanong nito kung bakit niya iyon ginawa. Hinawakan nito ang dibdib ni Kim at nanghingi ng tawad sa prince dahil ginawa niya iyon sa publikong lugar. Nakiusap siya na parusahan daw nito ang Silver Lily dahil sa kanyang ginawa at buong puso daw niya itong tatanggapin. Inabot niya ang isang papel sa lalaki at sinabi na ito ang kanyang petisyon para umalis sa academy. Dahil daw alam niya na masyadong mabait ang prince at hindi nito mabibigyan ng parusa si Raviel ay siya na daw mismo ang gumawa nito para sa kanya. Hindi pa pumapayag doon ang prince pero hinailan na niya ang ating bida at nagpasalamat na at sinabi na aalis na agad siya sa lugar na iyon. Habang tumatakbo ay inisip ni Kim kung ayos lang ba talaga ang kanilang ginagawa. Pero nung nakita niya na hindi ito pinagsisisihan ng kanyang mahal ay wala na siyang ibang inisip kundi ang sumunod dito. Bigla naman niyang narinig ang Inquisitor at tinanong kung ano ang plano nila para tapusin ang revelation na iyon. Sumunod ito sa kanila at tinanong din kung bakit sila naghalikan ng kontrabida dahil hindi niya ito maintindihan. Sinabi naman sa kanya ng King of Death na siya na ang baalang tumapos sa mundong iyon at ituring na lang daw ng Inquisitor ang mundong ito bilang isang bakasyon. Naintindihan naman ito ng bata pero dinagdag ni Kim sa kanya na hindi siya pwedeng pumatay ng kahit na sino at kung maaari daw ay doon lang siya sa kanyang kwarto. Makalipas ang ilang sandali ay nakalabas na ang dalawa sa academy at nakasakay na sila sa isang karuwahe. Bigla namang nag-alala ang Silver Lily at inisip kung magiging ayos lang ba iyon kahit na wala siya doon. Sinabi ng ating bida na wala naman daw mapapala ang pag-aalala niya sa academy at sinabi na mag-focus na lang muna sila sa isa't isa. Lumapit naman sa kanya si Raviel at tinawag siya sa pangalang Kim at sinabing pag sinaktan ng bida ang kanyang puso ay papatayin daw siya nito.
Kung naiintindihan daw talaga ito ni Kim ay sabihin niya kung ano ang kanyang mga gagawin. Sinabi ng ating bida na kahit na anong mangyari ay hindi niya sasaktan ang puso ni Raviel at kung nagawa man daw niya iyon nang hindi niya sinasadya ay panghihingi agad siya ng tawad. Hinawakan naman ng babae ang kanyang kamay at sinabi na hindi daw niya naiintindihan ang bigat nito. Kung tinaksil ni Kim ang Silver Lily ay kailangan daw niyang sakalin ang babae hanggang sa mamatay ito sa sarili niyang mga kamay. Hindi naman makapaniwala doon ang ating bida at dinagdag pa ni Raviel na hindi siya pwedeng gumamit ng aura at paulit-ulit daw niya itong gawin hanggang sa makalimutan na nito si Kim. Ang gusto daw nito ay mabuhay siya habang buhay at ipaalam sa ating bida na hindi siya nito pinatawad. Naintindihan naman daw ito ni Kim at sinabi ng Silver Lily na kung meron pa siyang mga sikreto ay sabihin na niya ito sa kanya ngayon. Pinakita nito sa babae ang kanyang skill na ghoul reincarnation at sinabing pwede siyang gumawa ng kopya ni Raviel kung gugustuhin niya pero hindi niya iyon gagawin. Dinagdag naman iyon sa kondisyon ng Silver Lily at sinabing kailangan din niyang sirain ang skill na yun pag sinaktan niya si Raviel. Pumayag naman agad ang ating bida doon at nanghingi din ng tawad dahil ngayon lang niya ito sinabi sa kanya. Papatawarin daw nito si Kim kung ipapangako niya na hindi niya papatayin ang kanyang sarili nang wala ang permiso ni Raviel. Siya na daw ngayon ang mahal ng babae at hindi na lang daw niya pwedeng itapon ang kanyang buhay kahit pa mauulit lang ito ng isang araw dahil malulungkot daw ito. Naintindihan naman iyon ng ating bida kaya tinanong na din siya ng Silver Lily kung ano naman ang gusto niyang gawin nito para kay Kim. Sinabi lang sa kanya ng ating bida na pag sinabi niya na pagkatiwalaan siya nito ay kailangan niya itong gawin. Hinalikan naman ni Raviel ang kanyang mahal at nangako na habang buhay niya itong pagkakatiwalaan.